Ang tahanan ng Diyos ay ubod taas at ubod layo. Tahanan niya, hindi lang po yun para sa Kanya. Para po yun sa Kanyang mga anak. Para sa mga nagmamahal po sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya mga kapatid, nasaan po ang itlong langit? Ito po ang tahanan ng Diyos. Ito po'y nasa kaitaas-taasan. At para kanino ang tahanan ng Diyos? Para sa mga anak niya, para sa mga banal niya, para sa mga naglilingkod sa Kanya, sa mga nagtitiis at namumuhay sa katwiran. Para po ito sa mga anak ng Diyos. Ang langit po ay para sa inyo mga kapatid. Kung kayo po ay matagal ng Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon, kapatid, ang langit po ay para sa iyo. Si Jesus po mismo ang susundo sa Kanyang second coming. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya mga kapatid, ang tahanan ng Diyos ay hindi maihahambing sa mundo nino. Di po ba ito ang gusto natin kapatid? Kaya tayo naghahanap ng magagandang lugar kasi gusto natin yung perpekto para sa atin. Yung merong kapayapaan, yung merong seguridad, yung magaganda nakikita natin. Kaya yung iba pumupunta ibang lugar, hanggat kaya nila pumupunta sila sa lugar na alam nilang napakaganda at alam natin na nilikha din to ng Diyos. Ang bundok, ang dagat, ang kalangitan. Pero mga kapatid, mas higit pa po dyan ang langit na inihinda ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Kaya po, isa lang ang daan patungo po sa kalangitan. Si Jesus, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya po mga kapatid, kung ikaw ay matagal na naglilingkod sa Diyos, matagal na pong nakakilala sa Panginoon, ibinigay ng Diyos ang kalangitan para sa iyo, para sa mga mananampalataya. Ito ang pangako ng Diyos. Habang tayo naglilingkod sa Diyos, hindi lang natin basta hinihintay ang pagdating ng Panginoon at di lang natin hinihintay ang inihanda ng Diyos na langit para sa atin. Meron siyang pakialam sa bawat ginagawa natin. Hallelujah. Langit, dahilan po kung bakit napakaganda niyan, walang iba kundi ang Panginoon lang din. Siya ang dahilan kung bakit napakaganda po ang mga bagay na makikita natin sa tahanan ng Diyos. Dumating man sa punto mga kapatid na napakahirap ng pinagdadaanan mo at doon ka binawian ng buhay, may pakialam po ang Diyos. Mahalaga ka sa paningin ng Panginoon. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng Kanyang banal. Mga kapatid, lagi natin tatandaan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Lalo na sa mga naglilingkod, nagkakaroon ng sakripisyo, nagkakaroon ng pag-alay ng buhay. Kapatid, hindi nawawalan ng kabuluhan yan. Merong inihanda sa ating napakaganda. Inihanda sa atin ang kalangitan at kasama natin ang Panginoon. Sa piling niya, wala nang kapighatian, wala nang sakit, puro magagandang bagay po. God bless you mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon.